Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Hello guys! Welcome sa ating bagong video tutorial. Ang tuturo natin sa inyo ngayon ay yung no capo version ng kantang Ako Naman Muna ni Angela Ken. Okay? So ito guys yung no capo version. Puro bar chords ito. So kung nahirap kayo sa mga bar chords, puntahan nyo sa isang video natin. Meron tayong super easy version ito. Okay? So, parinig ko muna sa inyo guys yung kanyang verse para may idea kayo kung natuturo natin, ha? So, doon yung banda sa may kada hakbang sa lupa'y para akong inaanod. Okay, so doon yung banda, no? So, paano yun? So, yung mga chords natin guys, para sa intro at verse ay D sharp. So, yung D sharp guys ay para siyang B flat na first fret pero pang-anim na fret. So 1, 2, 3, 4, to 4, 5, 6, pang-anim na fret, no? Ganyan. D flat, tapos C minor, para siyang B minor pero pang-atlong fret na siya. Tapos pupunta kayong G sharp. Yung G sharp guys, para lang siyang F pero pang-apat na fret, no? G sharp. Tapos babalik kayong D sharp. Okay? So, yan. So, 2 times yung gagawin yan, guys. Pag nagawa nyo ng 2 times, ay pupunta kayo, tapos na yung mga verse. Okay? So, intro naman, ay 1 time nyo naman siyang gagawin, yung mga chords na yan. Okay? So, yan. So, paano naman yung ating strumming pattern para sa buong kanta? So, ganito lang, no? Halimbawa, naka D sharp kayo, kada chords ay down, up, pero 8 times, no? Down, up, tapos 8 times. So, ang pag-count niyan guys, ang technique ay ganito. So, kada pag-down nyo, isa na yung bilang. So, ganito. 1, tapos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? Tapos lipat na kayo ng chords. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so ganun siya guys, no? So, pwede nyong gawing dahan-dahan lang muna yung pag-strum hanggang sa makuha nyo siya, no? So, yan. So, para mas makuha nyo, pwede natin siyang kantahan. So, pwede nyo ako sabayan guys, no? So, tahakbang sa lupa'y para kung inaanod. Babagalan lang natin, no? Para makuha nyo. Mundo, kung ano lamang ang kaya ko. Ulit-ulit yun. Pigang-pigan na sa mga problemang di masolusyonan agad. Parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Okay? So, yan. So, ganun nakadali guys yung mga verse. And then after nun ay pupunta na tayo mga pre-chorus. So, doon yung banda sa may hinahanap ang sarili, hindi nakakayanin. So, ito yung banda, no? So, paano yon? So, yung mga chords natin, guys, para sa pre-chorus ay C minor, tapos G sharp, and then D sharp, tapos ito yung bagong chords natin, B flat. Yan. So, para lang siyang, guys, D sharp, pero pang-unang fret, na? So, kung makapasin nyo dyan, guys, merong asterisk yung B flat. Ibig sabihin, iba yung strumming dyan, no? So, same pa rin yung kanyang strumming pattern sa ibang mga chords, pero pag nagkaroon ng asterisk yung chords, ay magiging 4 lang yung down, up. Diba kanina ay 8 yung down, up. Ngayon naman, pag may asterisk, ay 4 na lang yung down, up. So, parang ganito. So, 1, 2, 3, 4. Ganun na lang yung pag-strum kapag merong asterisk yung chords. Okay? So, yun lang naman yung naiba guys, no? Wala namang problema doon. Okay? So, para mas makuha nyo, kanta natin siya. So, hinahanap ang sarili, ngunit di nakakaya. Ikaw nang dinadaanan ko. Saan na to patungo? Tapos, yung pinakadulo, saan ako patungo? Okay? So, yan. So, ganun nakadali guys yung mga
pre-chorus. And then after nun ay pumunta na tayong chorus. So doon na yung banda sa may dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. So doon yung banda, no? So paano yon? So yung mga chords na natin guys, para sa chorus 1 at chorus 3 ay D sharp, tapos C minor na may asterisk, tapos B flat na may asterisk. So 3 times yung gagawin yan guys. Pag nagawa nyo na 3 times ay pupunta kayong second line ng mga chords. So C minor, tapos B flat. So 2 times yung gagawin yun guys. Pag nagawa nyo na 2 times ay pupunta kayong D sharp. Okay? So same pa rin yung kanya strumming pattern. Kantahan na natin siya para mas makuha nyo. So dahan-dahan natin simula muli ang paghakbang. Tapos B flat. Dahan-dahan nakita. Tapos bato na dahan-dahan iangat ang mukha masilayan. Tapos agad na naman chords ha. Oh, pagod ka na. Oh, di ka nag-iisa. Kaya't umaban ka. Umaban ka. Sabihin ako naman muna. Tapos yung pinakadulo ay D sharp. Okay? So, yan. So, ganun nakadali guys yung mga chorus 1 at chorus 3. So, after nun ay pupunta na kayong verse uli. Same pa rin yung mga chords niya. Tapos, pre-chorus uli. Same pa rin yung mga chords niya. And then, meron siyang chorus 2. So, sa chorus 2 guys, parehong-pareho lang din yung mga chords niya. Ang pinagkaiba lang ay yung sa dulo. So, yung mga chords natin guys, sa chorus 2 ay D sharp, C minor na may asterisk, and then B flat na may asterisk. So, 3 times yan, diba? Yung first line ng mga chords. Yung second line ng mga chords, C minor, at saka yung B flat. So, 2 times yung gagawin din yon. Ito yung dinagdag dito sa chorus 2. Sa chorus 2 ay meron na siyang third line ng mga chords. So, mga third line ng mga chords ay D sharp, C minor, tapos G sharp, and then D sharp. Okay? So, 2 times yung gagawin yun, guys. Pag nagawa nyo ng 2 times, yung third line ng mga chords ay tapos na yung mga chorus 2. Pagkatapos ng chorus 2 ay meron siyang bridge. So, yung mga chords natin sa bridge ay C minor, tapos G sharp, tapos D sharp, tapos B flat, and then B flat. Okay, so ganun nakadali yung mga bridge. Pagkatapos doon ay pupunta na kayong chorus 3. Pareho lang siya sa chorus 1 kanina. So, pag natapos nyo na yung chorus 3, ay tapos nyo na yung buong kanta. Okay? So, pagsama-samahin nyo lang guys yung lahat na tinuro natin at matutugtog nyo na yung buong kanta. Okay? So, yan. So, enjoy sa bago nyo matutugtog guys. Kita tayo sa next video natin. Bye!